vlog natin, ating pinakitang nabili natin sa Alibaba na power station which was 200 watts, 300 at saka yung 600. So ngayon, i-review natin siya kung gaano siya katagal gamitin. So for us to understand ano ba yung capacity o power output ng bawat power station na ito, itong 200 po, ang sinasabi dito, meron siyang rated power of 200 watts of course. Now, ang capacity niya or kaya niyang ibigay na watt in an hour is 153. 153 watt hour daw po ang kayang ibigay na capacity. Whereby itong 300 watt natin, ang kaya niyang ibigay ay na capacity is 230.4 watt hour. So, yung pinakita natin nung nakaraang video, yung packaging po ng 200, maganda po ito, presentable at saleable na siya pag binili natin dun sa Alibaba sa China. So, meron siya mga sample dito. So, again, ang capacity niya is 153.6 watt hour. So, assuming, ayon sa ating pagsasaliksik, assuming meron kang isang appliances na 153 or let's say 150 watts. So, kaya mo siyang gamitin ng isang oras. So, that's 150 watt hour. Okay? So, dahil portable lang po ito at syempre, kadalasan dinadala natin sa mga camping, sa mga outing natin. You can use yung 5 watts na LED bulb for 30 hours. So, tama nga naman, no? 5 times 30 is 150 watt hour. So, assuming nag-charge ka ng mga devices like camera, cellphone, tablet na merong 15 watt, magagamit mo po itong power station na ito for 10 hours. So, you can charge for 10 hours. Sa LCD TV with 110 watt, you can use this one for 1.3 hour. Sa laptop naman na may 50 watts, you can use this for 3 hours. So, 3 times 50 is 150 watt hour. So, sa computer, ito yung sinasabi natin, mga kalahi. Sa computer na merong 150, desktop particularly, merong 150 watt, so you can use this one for 1 hour. So, ganun lang po kasimple yung computation ng WH na nakikita natin sa mga power station or power bank. 150 watt desktop you can use for 1 hour. Sa electric fan na 40 watts, you can use this one for 3.8 hours. So, dahil nga i-review natin yung capacity nitong dalawang baterya na ito, meron akong electric fan dito na 60 watts. Yan, pakita natin yung electric fan. Yan po, electric fan na 60 watts. So, hindi na natin papakita yung yung particular ng electric fan. So, nakita na yun ng behind the back, behind the clouds. Behind the scene. Behind the scene na lang po yun. So, this is 60 watts electric fan. So, itatry natin kung assuming 60 watts siya. So, paano nga ba ulit? So, 153.6 particularly. 153 divide natin sa 60 watts. So, dapat tatagal ito ng 2.5 hour. 2.5 hours. Again, no, this power station is capable of charging via solar. So, bibili pa tayo sa somewhere, no? Hindi natin babanggitin yung platform kung saan tayo bibili.
maximum niya is 45 watts. It should be an 18 volt with a 45 watts maximum capacity o power na solar panel. Later on, I think i-review natin kung paano gagana yung solar panel naman. Hindi na natin binili to sa sa Alibaba China, tulad ng nabanggit natin ng mga nakaraang video, dahil medyo mahal po pagka binili mo yung medyo mahaba, malapad. According to size kasi minsan yung yung shipping fee kapag sa eroplano. Pag barko naman, of course mas mura, pero kailangan mong bumili ng bultuhan, siguro mga 1 karton, 2 karton para makamura ka. Since bumili tayo ng 3 solar power station, so I opted not to buy from the supplier kasi mahal talaga. So dito na lang natin bibilhin locally. So again, per panel po ng saksakan niya. For example, yung LED light, meron siyang power button. So meron siyang power button in each panel. Kung gusto mong gamitin itong socket lang, so meron siyang sariling button. Likewise, yung mga USB port, Type-C, and 12 volts, meron siyang sariling button. So unlike yung mga previous models, kumbaga isang button lang, you can use simultaneously yung mga lahat ng ports. So dito yung saksakan ng solar panel. Dito rin yung saksakan ng ng kanyang charger via kuryente. So again, long press, I think yun. So long press siya, nag-on. Long press ang bawat panel, and then meron siyang ilaw for emergency purposes. Bagay na bagay talaga to sa camping outing, no? Very handy. I think this is 1.7 kg. Gaan po siya, very light and very compact. So mas maano pa isang tangkal ko. Mas mahaba pa isang tangkal natin. So may ilaw siya, low, high, and SOS, emergency. Okay, so one press. So naka-on na siya. So meron siyang 100 battery charge natin nung nakaraan. Ang charging pala nito, no? It runs about 4 hour more or less. That's one of the downside, unlike yung mga bagong yung mga mamahalin na brand. I think pwede mong i-charge ng 1 hour, meron ka ng half life siguro. 2 hours sa full bar na yon. So medyo mas mabilis ang charging. Ito naman, no, yung battery po nito during the days, hindi naman during the days, no. Previous years ang ginagamit, very familiar po sa atin yung lithium ion battery, which is commonly used sa mga cellphone natin, yung lithium ion. Now, of course, due to human technology, in-improve nila yung lithium ion batteries. They call it life PO4, life as in buhay, life PO4, which stands for lithium iron phosphate. Yeah. Lithium iron phosphate. Sabi, according to research, mas economical siya sa production. Mas cheap yung mga materials niya. And above all, mas po siya, mas long life po siya compared doon sa lithium ion. Life po for lithium iron phosphate. Kung yung lithium ion batteries, rechargeable po siya around few hundreds times, ito daw pong life po for battery, it will last for around 3,000 charging, more or less, no? So 3,000, ang dami po nun, assuming ginamit mo siya araw-araw,
So 3,000 divided by 365 days. So you can use for 8 years. Just imagine you can use this small compact power station with LiFePO4 battery, lithium iron phosphate battery in 8, more or less 8 years. Assuming ginagamit po natin yun gagamitin natin ito ng daily. That's the beauty of technology ng lithium LiFePO4 battery. Lahat ng tatlong unit po natin, these are all LiFePO4 battery. So now, testingin natin ito using yung 60 watts electric fan. So magkano nga ba yung computation natin kanina? So this is 153 watt hour. 153 watt hour. 153 divide natin sa 60 na electric fan. So dapat po tatagal ito ng 2.5 hours. Time check 10 to 1. So titingnan natin. Meron din siyang socket dito. Ayun. Okay. So saksak natin dito. Tapos long press. Yan. So nakasaksak na yung electric fan natin. Naksak natin yung electric fan. Let's see. Of course, depende po sa ano yan, no? Sa power naman ng electric fan na pipindutin natin. Kung number 1, number 2, number 3. So, let's just try. Number 1. Yun. So, gumana na po yung electric fan. Ayun yung battery natin. So, let's see how it goes. 10 to 1. Dapat tatagal siya ng 2.5 hours para ma-meet niya yung as advertised na 153 watt hour. So, ito naman, ito yung 300 watt portable power station natin, which can give 230.4 watt hour, no? So kung halimbawa sa camping meron kang ilaw na 5 watts, yung 5 watts maliwanag na po yun, no? LED, no? LED light bulb. So 230 watt hour itong unit na ito. I-divide natin sa 5 watt. So, magagamit mo ito ng 46 hours. 46 hours, no? Less than 2 days na continuous light. So, syempre sa outing naman, kaya ka lang magla-light o gagamit ng ilaw kapag gabi, no? Evening time. So, definitely, kung mag-camping ka ng 2 days, 3 days, sapat na yung lighting power mo. And of course, yung mga charging ng cellphone. But then, kapag outing, marami tayo, family mo, si wife, si kids, friends, neighbors, most likely makikicharge sila. I think mas matakaw ang ang mga cellphone eh. Kasi assuming, yung mga digital devices, I think nag-range daw siya ng mga 15 watts. So, saglit mo lang din talaga magagamit kapag marami kayong magcha-charge ng cellphone. Just imagine, 4 na cellphone, 5. So, maubos nga po ito ng isang araw plus yung ilaw mo ng gabi. Then you have to charge again for the following day. Using the solar naman, yung gagandahan ng solar. Sana makakabili tayo ng solar. At sa next review natin, subukan natin i-charge using the solar power. Now, yung paano natin i-review ito? So, meron tayong television dito, LED, smart TV. So, behind the behind the clouds, behind the scene,
60 watts po yung ano, nasa likod kasi ng TV. 60 watts tong TV natin. So this will give you a capacity of 230. 230 divide natin sa 60 watts. So 3 hours. Ano, sorry, 160. 160 po itong TV, 160 watts. So 230 divided by 160, 1.4 hour. So let's check it out. So again, doon sa previous review natin, meron ding ilaw ito. So bawat, ayun, AC on and off. I think long press. Yan. So meron siyang ilaw. DC light off. Yun. So kapag pinindot mo yung bawat button, per panel po yan, katulad nung mas maliit natin na 200 watts. You need to press each button para gumana itong mga output. USB, Type-C, and yung mga 12 volts natin. So nandito yung charging niya. Pag gagamit ka ng appliances, this is yung socket output. Socket, pang Pilipinas ito. Pang Pilipinas. And syempre dito yung input. Yan. Pag sa car charging, I think isasabay natin yung car charging capacity tsaka solar charging sa susunod na mga reviews natin. Car charging and solar charging. Dito siya. So kapag chinarge ng solar, it should be 40 watts maximum. With 12 to 28 volts, 2.5 amperes. Okay, testingin natin sa television with 160 watts output. Isaksak natin to, dapat ito mamit natin ay, so time check is 5 minutes before 1. Kanina yung electric fan with 60 watts, that's 10 before 1, so 5 before 1. Ganahin natin yung television. There you go. So saksak natin ito. Okay. Medyo masikip. Yun, masikip siya. Okay. Nakasaksak na po mga kalahi. And then, try natin i-on yung TV. Saan yung remote? Saan natin? Yun, may power na siya. So, let's check it out. Okay. Okay, naka-on na po yung TV. Saksak na dito. Dapat tatagal tong TV ng 1.4 hour. Let's see, kunwari magtanong tayo. YouTube Music. Ang maganda nga po pala sa unit na ito, kung makikita nyo dito sa kanyang screen, sinasabi niya kung ilang watts yung ginagamit mong appliances. Like for example, itong TV natin. So, she is now using 89 watts. Yun yung out. 88, 89 watts out. So, ito yung kabila naman sa taas, yun yung in kung nagcha-charge ka using sa kuryente, solar, or sa car charger. So, ibibigay niya yung watts na pumapasok. So, likewise, ito yung out. So, kanina sinabi natin, 160 watts yung TV natin. Well, according dun sa sa description dun sa likod. But for now, she's only using 89 watts according to this model. Anyhow, let's find out kung gaano katagal. So, sinimulan natin kanina ito ng 12:55. So, yes, on lang natin to. Tingnan natin kung ilang oras. Etong maliit naman po, wala siyang capability na sasabihin kung ilang watts yung ginagamit mong appliances. But rather, meron siyang indication dito na I think
we are using 13.2 volts na appliances. So, kanina nag-start tayo ng 1250 naman dito. 60 watts na electric fan. Let's see. Balikan natin later po. So, after 1 hour po, itong 300 watt, meron pa siyang 3 bars left. Lumalabas dito na kinakain neto, power station natin is naglalaro lang siya ng 95 watts. So I'm not sure kung alin dyan yung totoo. But considering yung isang oras na nagagamit itong 55 inches TV, so far so good itong unit na ito, no? Kasi imagine meron pa siyang 3 bars remaining. So that's 1 hour of usage. Ito naman tong maliit. Actually, as mentioned kanina, no, 60 watts itong electric fan na ito. As you can see, yung pangbahay na electric fan ito, hindi ito pang camping, no. Halos wala pang nababawas dito sa kanyang battery life. Let's see. Balikan ulit natin. So that's 1 hour check. Magsusundo muna ako sa school. Ayun mga kalahi, nakasundo na tayo ng mga bata. Pagdating natin, naka-off na yung TV using this unit. So yung electric fan, buhay pa rin siya. Yung maandar pa rin yung electric fan. At meron pa siyang 50%. Meron pang 50% remaining sa battery life niya. So now, nung umalis tayo from bahay, around 204 o 203. So that means, nung inandar natin ito ng 12:55, so hanggang 203, so naka-consume siya ng plus 53 minutes pala. Yeah, ayon sa ating record, 53 minutes po yung buhay niya mula nung umalis tayo sa bahay. So that means meron siyang 2 hours and few seconds, 2 hours and 3 minutes, 2 hours and 3 minutes usage ng isang LED Smart TV. So according to specs ng TV, siya po ay 160 watts supposedly. Pero kung kukumputin natin yung nagamit itong power station na ito in 2 hours, and the capacity is 230 kilowatt 230 watt hour. So that means yung TV habang ginagamit is around 115 watt per hour. Kaya nagkaroon tayo ng 2 hours. So kung i-divide mo yung 2 hours, 115 watt hour times 2 hours, that will give us 230 watt hour. So I think in between yung usage ng TV and yung sinasabi doon sa screen nito, dito dun sa nauna natin sinabi, parang nakaka-capture niya yung usage was 95. Nagfa-fluctuate siya 95 watts. So yung TV sinasabi naman niya, ako ay 160 watts. Pero yung nagamit ayon basis doon sa 230 watts na watt hour na capacity nito was 115. So I'm not sure kung sino yung tama, yung panel ba nito or yung description doon sa TV. But which is which, maganda yung battery life niya in a 230 watt hour capacity. So just imagine, pwede kang manood ng isang malaking television, that's 55 inches nga po, no? I'm not sure kung 55 ba to or 50.
or around 48, I forgot. Medyo malaki siya. But again, with 160 watts doon sa specification niya. You can use that for 2 hours, no? Napakalaking TV. So, ibig sabihin, pag gumamit ka ng mga simpleng bumbilya with 5 or sa simpleng devices with 10 or 15 watts, so matagal-tagal talaga siya. So, for camping, kung ilaw lang at cellphone, I think it will last for a day or 2, no? So, I think it's a good buy from Alibaba. Thank you, Greenmore. So, ngayon dahil totally zero baht na siya, i-charge ko naman siya. As advertised, ang charging niya is 4 hours more or less which is normal naman sa mga katulad nitong mga power station. So I'm not sure yung difference ng fast charging na power station between the fast charging and ito, mga tulad nito na normal charging lang na nagre-range ng 4-5 hours. I think sa susunod nating mga vlog mare-review rin natin what are the differences, no? But so far so good. This will be a very very good gadget or must bring sa mga camping or outing. Okay, so dito sa ating 153 watt hour na power station, running pa rin yung yung electric fan natin. Let's see, may 50% pa, so balikan ulit natin. Ayun nga mga kalahi, yung actual testing natin dito sa unit na ito. Yung electric fan with 60 watt ay naggumana ng 3 hour and 15 minutes. So, dahil 60 watts siya, times natin yung 3 hour 15 minutes as 3.25. So, nagbigay siya ng 195 watt hour. So, mas mataas siya dito sa kanyang capacity, which is 153.6 watt hour. So, of course, hindi naman siya masyadong accurate, but at least nandun siya sa range na yun, So, naglabas siya ng 195 watt hour basis doon sa ginamit natin na 60 watt electric fan na meron tayong 3 hour and 15 minutes usage. Yun palang TV natin mga kalahi, 50 inches with 140 watt, no? So, using yung isang unit natin, nagamit siya ng 2 hours. So, 140 times 2 hours, that's 280 watt hour capacity na naibigay nung isang unit natin, which is higher than doon sa actual capacity niya na 238 point something. Ayan po, maraming salamat muli sa panonood ng Panor TV. Ay naway meron kayong napulot anything on that video. At bago tayo magtapos, ako ay magbabahagi lamang ng isang famous na kasabihan. If you eat an apple a day, you will need to buy 30 apples in a month. God bless.